King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 973. Ipaglaban ang Grand Seal. Tiningnan ng maliit na bata ang saranggola sa kamay ni Zhao Fang, pagkatapos ay kay Zhao Fang, ngunit hindi niya ito tinanggap. Hahaha. Zhao Fang, ito ang mangyayari kung mandiraya ka. Tawa ng tawa ang Sacred Lord Black Demon. Alam ng lahat sa Imperial Tombs na si Zhao Fang ang manloloko sa puntong ito. Isa sa mga parusa na natanggap ni Zhao Fang ay ang mga karakter sa bawat laban ay hindi siya magugustuhan. Sa kabaligtaran, ang mga kalaban ni Zhao Fang ay magugustuhan ng mga karakter na ito. Ang mga eksperto na nakipag-away kay Zhao Fang dati ay nakapagtapos na nito. Ako lang ang makakakumpleto ng misyon na ito. Ang Sacred Lord Black Demon ay naging isang sinag ng itim na liwanag at lumipad patungo kay Zhao Fang. Kahit na si Zhao Fang ay nagpakawala ng hindi mabilang na mga hayop, kabilang ang Sky-Shaking Golden Apes, sila ay pinaghigpitan ng mga batas ng dimensyong ito. Hindi nila maaaring direktang saktan ang Sacred Lord Black Demon maliban kung sila ay nasa isang laban kung saan pinapayagan ang mga espiritual na alagang hayop. Dahil dito, ang mga Beast Tamers ay karaniwang ang pangalawa sa pinakawalang silbi sa yugtong ito sa likod ng mga doktor. Ganito lang kung paano na-set up ang paglilitis sa Crown Prince. Malaki ang naging bahagi ng mga Beast Tamers at doktor sa ikalawang yugto, kaya't mahigpit silang pinaghigpitan sa yugtong ito. Sa loob ng Imperial Tombs, ang mga prinsipe at quasi-sacred lords ay natigilan lahat. May mangyayaring ganito. Kahit na natapos ng isa ang gawain sa tanawin, hindi sila mananalo. Paano? Zhao Fang. Nanginig ang katawan ng Ninth Prince. Hindi niya inasahan na ganoong pagbabago ang mangyayari sa huling pagpapasya ng laban. Masyadong hindi patas ito. Malinaw na natapos ni Zhao Fang ang gawain. Malakas na sabi ni Old Ying. Ang layunin niya ay marinig siya ng transparent na elder sa langit. Ang ganitong tanawin ay talagang hindi makatwiran. Pagbutihin namin ito sa hinaharap. Bilang hukom, nadama ng transparent na matanda na ang sitwasyong tulad nito ay talagang nakakaapekto sa pagiging patas. Agad na nadismaya ang mga miyembro ng pangkat ng Ninth Prince. Malinaw na hahayaan ng transparent na matanda na magpatuloy ang laban. Mabuti. Sacred Lord Black Demon, mabilis na kunin ang saranggola. Ang 13th Prince, na patuloy na pinipigilan sa yugtong ito, ay nakaramdam ng labis na pagmamayabang. Sa wakas, matatalo si Zhao Fang sa kanyang koponan. Ako lang ang mananalo sa laban na ito. Tumawa ng malakas ang Sacred Lord Black Demon at lumipad patungo kay Zhao Fang nang hindi naramdamang magmadali. Tiningnan ni Zhao Fang ang Sacred Lord Black Demon sa gilid ng kanyang mata. Ikaw lang. Baka sakaling gumana ito. Biglang may naisip si Zhao Fang, at biglang gumalaw ang kanyang Emperor Intent. Sa susunod na sandali, isang malabo na ilusyon ang kumalat sa langit at lupa. Kahit na ang maliit na bata ay isang makina, maaari pa rin itong mag-isip. Nangangahulugan ito na mayroong soul intent sa loob nito. Sa makatuwid, kahit na hindi ito masyadong epektibo, ang maliit na bata ay maaari pa ring maapektuhan ng Tao of the Soul. Isang layer ng purple na ambon ang tumakip kay Zhao Fang, at ang kanyang hitsura ay dahan-daang naging Sacred Lord Black Demon. Ano? Zhao Fang, gusto mong magpanggap na ako? Tumigil sandali ang Sacred Lord Black Demon, pagkatapos ay agad na bumilis at sumakay sa Illusion Maze Domain ni Zhao Fang. Alam niya kung ano ang sinusubukang gawin ni Zhao Fang. Bagamat ang lahat ng nasa harap niya ay bahagyang malabo dahil sa Illusion Maze Domain ni Zhao Fang, hindi talaga ito nakaapekto sa Sacred Lord Black Demon. Halika, aksidenteng nasira ni Uncle ang saranggola mo. Bibigyan kita ng isang piraso ng candy bilang paghingi ng tawad. Si Zhao Fang ay naging Sacred Lord Black Demon at nagpakita ng isang ngiti habang iniaabot niya ang dalawang item. Sa nakaraang setting kasama ang batang ito, ang mga substandard na God Crystals ay candy. Kung kumuha si Zhao Fang ng isang substandard na God Crystal, tiyak na magbibigay daan ito kay Zhao Fang na manalo ng ilang relasyon sa maliit na bata. Tumigil sandali ang maliit na bata pagkatapos makita si Zhao Fang. Salamat po uncle. Nang makita niya ang candy, agad niyang kinuha ito at ang saranggola. Paano? Ang Sacred Lord Black Demon ay puno ng panghihinayang, ngunit wala na siyang magagawa pa. Kinuha na ng maliit na bata ang saranggola at ang candy. Panalo, Zhao Fang. Isang mekanikal na boses ang umalangaw-ngaw sa buong sukat. Weng.
10% higit pang Draconic Providence ang pumasok sa Dragon Jade ni Zhao Feng bago siya lumitaw sa Stone Stage ng Ninth Prince. Nanalo siya. Hindi pa nagre-react ang Ninth Prince. Masyadong mabilis ang pag-unlad ng lahat. Brother Zhao. Agad na tumawag ang Ninth Prince. Muli siyang ginulat ni Zhao Feng. Zhao Feng, napakatalino mo. Nagsaya si Zhou Suer at gustong sumugod at yakapin si Zhao Feng. Zhao Feng, magandang trabaho. Maging si Old Ying ay pinagpapawisan nang makita niya ang kalagayan ni Zhao Feng. Ang lahat ay orihinal na inakala na natalo na sila sa laban na ito, ngunit ginulat sila ni Zhao Feng at niloko ang maliit na bata. Sa kabila, tanga ka, ang 13th Prince ay nanginginig sa galit, ngunit maaari lamang siyang magmura. Ang iba pang mga miyembro ay nakaramdam din ng labis na pagkabigo, ngunit hindi sila naglakas loob na isumpa ang Sacred Lord Black Demon. Naging pabaya ako. Hindi ko akalain na magiging ganoon ang alon. Napakasama rin ang pakiramdam ng Sacred Lord Black Demon. Naging pabaya siya dahil akala niya ay garantisadong mananalo siya. Sa labas ng Imperial Tombs, sunod-sunod na hiyawan at tawanan ang umalangaw. Walang nakapag-react sa nangyari bago pa man ito natapos. Mahirap para sa mga normal na tao na mag-isip ng ganoong bagay. Higit pa rito, ang Sacred Lord Black Demon ay naging katatawanan ng maraming tao. Maaari siyang manalo, ngunit dahil sa kanyang kapabayaan, naibigay niya ang tagumpay sa kalaban. Ang katanyagan ng Sacred Lord Black Demon ay nawasak ng mga kamay ng isang kabataan at isang maliit na bata. Gayunpaman, hindi nagtagal ay tumahimik ang ingay sa paligid ng mga ulap. Ang Maze Palace ay natapos na. Ang mga nanalo ay ang 4th Prince at ang 9th Prince. Ang transparent na Elder ay nagbigay ng malalim na sulyap patungo sa batong entablado ng 4th Prince. Walang nakakaalam kung sino ang tinitingnan niya. Sa susunod na sandali, isang puting array na ilaw ang kumislap sa paligid ng mga yugto ng bato ng 8th at 13th Princes. Whoosh! Ang dalawang prinsipe at ang kanilang mga koponan ay pinalabas lahat sa Imperial Tombs. Nagsimula ring bumaba ang dalawang yugto ng bato pabalik sa Heaven's Legacy City. Papasok na tayo sa huling yugto, ang labanan para sa Grand Seal. Tunog ng malinaw na boses ng matanda, at nagsimulang kumalat ang isang hindi nakikitang presyon. Sabay na umikot ang mga batong entablado ng dalawang natitirang prinsipe hanggang sa magkaharap sila. Ang gray-white stone tableta ay nagsimulang lumubog sa entablado. Boom! Sa wakas ay nagugnay ang dalawang yugto, at nabuo ang isang landas sa pagitan nila. Boom! 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 Ang tunog ng pagbangga ng bakal ay nagmula sa gitna ng landas. Hindi mabilang na maliliit na metal board ang nagpahaba hanggang sa ito ay bumuo ng isang bilog na hugis na lugar kung saan gaganapin ang huling labanan. Old Ying. Tawag ng 9th Prince pagkatapos bigyan ng tingin ang 4th Prince. Kamahalan, wala na tayong pag-asa na manalo. Bumantong hininga ang Old Ying at ibinaba ang kanyang ulo. Nang ipahayag ng transparent na Elder na papasok na sila sa huling yugto, napalitan ng katahimikan ang pananabik ng buong koponan ng 9th Prince. Bagamat nagtagumpay ang 9th Prince na talunin ang 13th Prince at magpatuloy, wala siyang kalapit na Draconic Providence gaya ng 4th Prince. Wala man lang siya gaya ng 13th Prince. Sinubukan na natin ang ating makakaya. Mahirap para kay Shi Yulei na itago ang kanyang ayaw. Napakahusay ng koponan ng 9th Prince sa ikatlong yugto. Hindi lamang sila ang may pangalawang pinakamataas na bilang ng mga panalo, sila ang may pinakamababang bilang ng mga pagkatalo. Gayunpaman, kahit na ang koponan ng 9th Prince ay may mahusay na pagganap, hindi nila nagawang isara ang agwat. Magsisimula na ang laban para sa Grand Seal. Naway simulan na ng dalawang prinsipe ang huling labanan. Mataimtim na anunsyo ng transparent na Elder. Ang mga subordinate ng dalawang prinsipe ay maaaring makatulong sa mga prinsipe na kanilang sinusuportahan, ngunit hindi nila direktang mapinsala ang isa pang prinsipe. Nagkaroon lamang ng isang panuntunan. Nangangahulugan ito na ang mga miyembro ng koponan ng 9th Prince ay maaaring magpagaling, magdepensa, at ilipat ang kanilang kapangyarihan sa 9th Prince. Gayunpaman, hindi sila pinayagang direktang atakihin ang 4th Prince o gumawa ng isang bagay na makakaapekto sa kakayahan ng 4th Prince na makipaglaban. Halika, Brother 9th Prince. Hindi ko inaasahan na aabot ka sa ganitong yugto. Ang 4th Prince ay lumakad pasulong sa isang mahinahon at maayos na paraan.
Ang momentum ng isang hari ay nagmula sa kanya, mula sa kanyang pananaw, siya na ang Crown Prince, at ang Ninth Prince na karaniwan niyang hindi pinapansin ay sa wakas ay nakakuha ng kanyang pagkilala. Ang layunin ko ay talunin si Brother Fourth Prince. Huminga ng malalim ang Ninth Prince habang naglalakad palabas. Parehong hawak ng dalawang prinsipe ang kanilang pseudo Crown Prince Seal gamit ang isang kamay habang dahan-dahan silang naglalakad patungo sa gitna ng huling battleground. Weng! Weng! Sabay-sabay na nagsimulang manginig ang pseudo Crown Prince Seals ng parehong prinsipe, at isang malakas na surge ng Draconic Providence ang tumalon sa hangin habang ang gintong liwanag ay sumisikat. Isang makapangyarihan at higanteng gintong dragon ang makikita sa hangin sa itaas ng huling labanan, at ang dagandong nito ay yumanig sa kaluluwa ng lahat. Boom! Boom! Ang dalawang surge ng Draconic Providence ay pumasok sa katawan ng kani-kanilang mga prinsipe, at ang gininto ang Draconic na liwanag ay tumaas sa paligid ng dalawang prinsipe. Ang Draconic na liwanag ay kumikinang at nagliwanag sa langit at lupa. Draconic light na 7 yarda ang taas. Ang mga mata ni Zugyon ay kumikinang. Ang Draconic light na nagmumula sa katawan ng Fourth Prince ay mahigit 7 yarda ang taas. Tiyak na sinabi, umabot ito sa 7 yarda at 4. Kailangang malaman ng isa na ang pinakamataas na Draconic na ilaw na lumitaw sa kasaysayan ng mga pagsubok sa Crown Prince ay umabot lamang sa 8 yarda at 3. Nakakalungkot. Tiyak na natalo ang Ninth Prince. Ang kanyang Draconic light ay 6 na yarda at 2 lamang ang taas. Sabi ng isang elder sa tabi ni Zugyon. Kung ikukumpara sa Draconic light ng Fourth Prince, mas mahina ang Draconic light ng Ninth Prince. Isang pagkakaiba ng 1 yarda. Tumingin si Old Ying sa dalawang prinsipe. Humanda kang tumulong. Agad na tumawag ang Old Ying. Ang mga miyembro ng pangkat ng mga prinsipe ay pinayagang suportahan ang kanilang mga prinsipe. Bagamat wala silang pagkakataong manalo, hindi umamin ng pagkatalo ang Ninth Prince, kaya't hindi sila maaaring sumuko ng ganoon na lamang. Zhao Feng, nasaan ang iyong mga lumilipad na hayop? Maingat na tanong ni Zhou Suer sa sandaling ito. Noong nakipag-partner siya kay Zhao Feng, alam niya na ibinigay ni Zhao Feng ang ilang nakaw na Dragon Jade sa ilang lumilipad na hayop. Hindi lang niya alam kung gaano karaming Draconic Providence ang naipon ng mga piraso ng Dragon Jade na ito ngayon at kung ito ba ay makakabawas o hindi sa pagitan ng dalawang prinsipe. Hindi na kailangang magmadali. Malumanay na sagot ni Zhao Feng. Weng! Weng! Nang ang Draconic Providence ay naging battle power, ang dalawang prinsipe ay agad na naging mas malakas kaysa sa lahat ng naruroon. Ang Fourth Prince ay nakapasok na sa ranggo ng Sacred Lord sa Imperial Tombs, at kasama ang pagdaragdag ng Draconic Providence ngayon, ang kanyang lakas labanan ay papalapit na sa huling yugto ng Mystic Light Realm. Pinuno ng walang limitasyong presyon ang hangin. Ang battle power ng Ninth Prince sa tapat niya ay halos isang buong antas na mas mababa. Ang Ninth Prince ay nabagabag sa pagsisikap lamang na labanan ang panggigipit ng Fourth Prince. King of Gods, Kabanata 974. Labanan ng Draconic Providence. Ang Ninth Prince ay nabagabag sa pagsisikap lamang na labanan ang panggigipit ng Fourth Prince. Maraming iba't ibang layunin ang biglang lumitaw mula sa likod ng Ninth Prince at tinulungan siyang lumaban sa panggigipit na ito. Soul Sense Spiritual Technique. Gumamit si Old Ying ng isang komplikadong pamamaraan upang magpadala ng mahinang kapangyarihan ng kaluluwa sa kaluluwa ng Ninth Prince. Agad na naramdaman ng Ninth Prince ang lakas ng kanyang kaluluwa, at ang kanyang mga pandama ay naging matalas. Buddhist Seed. Ikanaway ni Zhou Suer ang kanyang kamay, at dahan-daang lumutang ang isang kumikinang na berdeng buto patungo sa Ninth Prince. Ang pamamaraan na ito ay maaaring patuloy na magpagaling sa iyo, at ito ay epektibo pa sa kaluluwa. Sinabi ni Zhou Suer sa Ninth Prince tungkol sa paggamit ng pamamaraang ito. Yellow Dragon Defense. Sinindihan ni Shi Yulei ang kanyang bloodline at gumamit ng lihim na pamamaraan. Isang layer ng gumagalaw na madilim na dilaw na ambon ay dahan-daang lumitaw sa paligid ng Ninth Prince. Ito ay malinaw na isang nagtatanggol na sikretong pamamaraan ng Shi family. Ay intent. Wala ring itinago si Zhao Feng. Inikat niya ang kanyang kaliwang mata at nag-iwan ng marka sa kaluluwa ng Ninth Prince. Magagamit na ngayon ng Ninth Prince ang eye intent ni Zhao Feng sa pamamagitan ng markang ito, at maging ang ilan sa mga kakayahan ng God's Spiritual Eye. Agad na naramdaman ng Ninth Prince na ang lahat sa kanyang paningin ay naging 10 beses na mas malinaw.
Naging perpekto ang kanyang mga pandama at ang kanyang katumpakan. Maging ang fourth prince sa kanyang harapan ay nagsimulang maging bahagyang transparent. Nakikita niya kung ano ang nangyayari sa loob ng katawan ng fourth prince at kung paano ginagamit ng huli ang kanyang mystic light sacred power. Nadama ng ninth prince na ang kanyang kabuuang lakas ay nadagdagan ng isang buong antas. Boom! Ang ninth prince ay nagpakawala ng kanyang dibdib at tumingin ng diretsyo sa mata sa fourth prince. Isang hindi nakikitang puwersa ang bumangon at naging sanhi ng pagyanig ng hangin. Mabuti, ang mga miyembro ng iyong koponan ay napakahusay. Sumili ang papuri sa mga mata ng fourth prince. Ang momentum ng ninth prince ay pare-pareho sa kanyang sarili matapos matanggap ang tulong ng kanyang mga miyembro ng koponan. Isang gintong espada na may mga dragon na inukit dito ang lumitaw sa kamay ng fourth prince. Tanggapin mo itong atake ko. Itinaas ng fourth prince ang kanyang espada at nilaslas. Agad na naramdaman ng mga miyembro sa likod ng ninth prince ang kapangyarihan ng isang sacred lord na dumurog. Ang kapangyarihan ng espadang ito ay naglalaman ng napakalalim na sword daw intent. Si Zhou Suer at Su Qingling ay umatras ng ilang hakbang at tumayo sa likod ng lahat. Nakakatakot. Kaya, ito ay Draconic Providence kapag ito ay kontrolado ng isang tunay na imperial. Bulalas ni Jinkai. Ang panggigipit na ito ay hindi man lang nakatutok sa kanya, nakatutok ito sa ninth prince na nasa harapan niya. Higit pa rito, nag-iisang lumalaban ang fourth prince, wala sa mga miyembro ng kanyang koponan ang tumulong sa kanya. Boom! Iginuhit din ng ninth prince ang kanyang sinaunang berdeng espada ng kidlat. Kidlat ang kumikinang sa paligid habang siya ay naglalazlaz. Nagsimulang magtipon ang Draconic Providence sa malapit habang naglalazlaz ang dalawang espada. Bam! Boom! Ang ninth prince ay umatras ng ilang dosenang hakbang bago pinatatag ang kanyang katayuan. Kung hindi dahil sa defensive secret technique ni Shi Yulei, ang healing skill ni Zhou Suer, at ang buff sa kanyang senses at reaction time na ibinigay ni Old Ying at Zhao Fang, malamang na nasugatan na ang ninth prince. Sa kabilang banda, ang fourth prince ay napaatras lamang ng kalahating hakbang mula sa nakakatakot na sagupaan na iyon. Wala naman siyang problema. Napakalakas. Siya lang ang lumalaban sa buong team natin. Bulalas ni Shi Yulei kahit teknikal na hindi lumalaban ang kanilang koponan. Ang fourth prince ay napakalakas na, at siya ay may higit na marahas na pakay kaysa sa ninth prince. Dahan-daang sabi ni Old Ying. Napakalaki ng pagkakaiba ng dalawang grupo. Isa pa, wala pa ring nagawa ang mga miyembro ng koponan ng fourth prince. Little World of Wind Lightning. Biglang pinakawalan ni Zhao Fang ang kanyang Little World of Wind Lightning sa paligid ng ninth prince. Boom! 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 Ang kapangyarihan ng kidlat sa Little World of Wind Lightning ay pumasok sa sinaunang berdeng espada ng kidlat ng ninth prince. Kasabay nito, ang munting mundo mismo ang naging kalasag ng ninth prince. Anong malakas na kidlat? Bulalas ng ninth prince. Ang inheritance sacred weapon na nasa kanyang kamay ay isang lightning type weapon, ngunit ang ninth prince ay hindi nag-cultivate ng lightning techniques, kaya hindi niya lubos na nailabas ang kapangyarihan nito. Gayunpaman, sa pagdaragdag ng kidlat ni Zhao Fang, ang kidlat sa loob ng kanyang inheritance sacred weapon ay ganap na na-activate. Naramdaman pa ng ninth prince na ang kidlat ng Little World ni Zhao Fang ay madaling nalampasan ang kidlat sa loob ng kanyang inheritance sacred weapon. Boom! Sa sandaling ito, nagsimulang kumaluskos ang kidlat sa paligid ng Draconic Providence ng ninth prince. Hindi masama. Ang iyong momentum ay naging medyo malakas, ngunit oras na upang tapusin ito. Kalmado ang boses ng fourth prince. Bagamat tumaas ang lakas ng labanan ng ninth prince, wala itong pinagbago. Ang pakikipagpalitan ng suntok sa ninth prince ay upang ipakita na ang ninth prince ay nakakuha ng kanyang pagkilala. Kung nagpatuloy pa rin siya sa paglalaro, mapahiya lang ito sa ninth prince. Habang tumutunog ang boses ng fourth prince, nagsimulang i-circulate ng mga miyembro sa likod niya ang kanilang Emperor Intent at Sacred Lord Intent habang gumagamit sila ng mga secret technique para buff ang fourth prince. Weng! Boom! Boom! Ang walang limitasyong kapangyarihan ay lumitaw sa paligid ng fourth prince. Maging ang dimensyon ay hindi nakayanan at nagsimulang kumaluskos. Halika! Ang boses ng fourth prince ay umalangaw-ngaw sa kalangitan. Whoosh! Ang ninth prince ay naglazlaz. Isang sinaunang berdeng kidlat na napapalibutan ng draconic na liwanag ang agad na kumislap pasulong.
Inilagay ng 4th Prince ang espadang may mga inukit na dragon sa harap ng kanyang dibdib. Boom! 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 Ang pag-atake ng 9th Prince ay madaling naharang. Ang walang limitasyong kapangyarihan ng kidlat ay hindi man lang nakalusot sa depensa ng 4th Prince. Sa suporta ng koponan ng 4th Prince, ang mga pag-atake ng 9th Prince ay hindi makakapinsala sa 4th Prince maliban kung sila ay naging mas malakas. Tapusin na natin ito. Ikinaway ng 4th Prince ang kanyang espada at winasak ang atake ng 9th Prince. Bam! Itinaas ng 4th Prince ang kanyang ginintoang espada, at ang lahat ng Draconic Providence sa hangin ay tila naaakit habang ito ay bumubulusok sa espada. Ang ginintoang espada ay tila naging ginintoang araw, at isang malabong ginintoang dragon na naglalabas ng ginintoang apoy ay makikita. Bago pa man pinakawalan ang pag-atake ng 4th Prince, ang 9th Prince at ang mga kasama ay nakadama ng pressure na kasing lakas ng Mount Tai. Gayunpaman, isang sigaw ng agila ang biglang tumunog sa kalangitan. Ang mga normal na agila ay tiyak na hindi makalapit sa larangan ng digmaan ng dalawang prinsipe. Lahat ay nagtaas ng ulo at nakita ang isang maliwanag na ilaw na unti-unting bumabagsak. Iyon ay isang Dragon Jade. Bulalas ng nasa side ng 4th Prince. Ding! Ang piraso ng Dragon Jade ay dumapo sa katawan ng 9th Prince, at ang Draconic Providence sa loob nito ay hinigop ng 9th Prince. Ang Draconic Light sa likod niya ay lumaki ng 0.1 yarda. Saan nanggaling itong Dragon Jade? Na-curious din si Shiyulei. Ang Dragon Jade ay ganap na nakarating sa 9th Prince. Hindi kaya tinutulungan sila ng langit mismo. Woo! Ilang agila pa ang sumigaw. Ding! Tatlo pang maliwanag na ilaw ang dumapo sa 9th Prince. Weng! Boom! Matapos makuha ang Draconic Providence sa loob ng Dragon Jades, ang Draconic na liwanag sa likod ng 9th Prince ay lumaki ng isa pang 0.2 yarda. Dapat ay dahil ito kay Zhao Fang. Ginamit niya ang kanyang mga kakayahan sa pagpapaamo ng hayop at nagbigay ng ilang Dragon Jades sa mga hayop upang mangalap ng Draconic Providence. Paliwanag ni Zugyon sa mga interesado sa likod ng 4th Prince. Ngunit limitado ang Draconic Providence sa loob ng Dragon Jades na iyon. Walang nagbago. Tiyak na sabi ni Zugyon. Walang magbabago sa tagumpay ng 4th Prince. Tama iyan. Ang 4 na piraso ng Dragon Jade ay maaari lamang magbigay ng isang limitadong halaga. Sabi ng isa pang miyembro. Ang Draconic Light ng 9th Prince ay tumaas lamang ng 0.3 yarda, na umabot sa kabuoang 6.5 yarda. Ang pagkakaiba sa pagitan ng Draconic Light ng 9th Prince at ng Draconic Light ng 4th Prince ay parang pagkakaiba pa rin ng langit at lupa. Gayunpaman, pagkatapos niyang sabihin iyon, ang mga sigaw ng mas maraming agila ay umalangaw-ngaw sa malayo. Ding! 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 Bam! 5 pang piraso ng Dragon Jade ang nahulog mula sa langit at dumapo sa 9th Prince. Bagamat walang gaanong Draconic Providence sa bawat piraso ng Dragon Jade, mayroong 9 na piraso sa kabuuan sa ngayon. Alam ng lahat ang loika sa likod ng pagdaragdag ng maliliit na halaga. Sa sandaling ito, malapit nang umabot sa 7 yarda ang Draconic Light ng 9th Prince. Paano ito posible? Paano siya magkakaroon ng napakaraming piraso ng Dragon Jade? Bulalas ng isang miyembro ng pangkat ng 4th Prince. Ang mga piraso ng Dragon Jade na ito ay tiyak na kinuha mula sa mga miyembro ng team ng ibang mga prinsipe, ngunit kapag ginamit ng isang prinsipe ang Pseudo Crown Prince Seal para humingi ng tulong, ang mga arrays sa loob ng Dragon Jades ay maa-activate pa rin. Paanong ang lahat ng Dragon Jades na ito ay nasa Imperial Tombs pa rin? Ang Draconic Providence ng 9th Prince ay umabot na sa level ng 4th Prince. Malalim na sabi ng isang miyembro ng pangkat ng 4th Prince. Sa kabilang banda, kahit na hindi nila alam kung bakit napakaraming piraso ng Dragon Jade ang biglang dumapo sa 9th Prince, ang 9th Prince at ang iba pang miyembro ay nagulat at nasasabik. Ang Dragon-Winged Eagles ay biglang lumipad papunta kay Zhao Fang at nawala. Brother Zhao. Bahagyang nanginig ang puso ng 9th Prince. Hindi niya inaasahan na ganito ang inihanda ni Zhao Fang. Ngayon na ang dami ng Draconic Providence na mayroon siya ay napakalapit na sa 4th Prince, ang pakikipaglaban ay hindi na nawawalan ng pag-asa. Naramdaman ng 9th Prince ang pagkulo ng kanyang dugo. Si Zhao Fang ay may kalmadong ekspresyon. Siya ay orihinal na may 10 Dragon-Winged Eagles, ngunit isa sa kanila ang nawala habang nagtitipon ng Draconic Providence.
Ang 4th Prince ay pinanood ang lahat ng ito nang walang sinasabi. Kahit na nadagdagan ang Draconic Providence ng 9th Prince mula sa 9 na piraso ng Dragon Jade na ito, hindi pa rin siya natakot. Isang tao sa likod ng 4th Prince ang biglang tumawag. May Dragon Jades pa. Agad na tumingin ang lahat sa malayo, at sa wakas ay nagbago ang ekspresyon ng 4th Prince. Sa pagkakataong ito, hindi Dragon-Winged Eagles ang lumilipad, kundi ilang iba pang lumilipad na hayop. Ding! Ding! Bam! 3 piraso ng Dragon Jade ang dumapo sa 9th Prince, at ang Draconic na liwanag sa likod niya ay tumangkad. Parehong umabot sa 7.4 yarda ang Draconic Light ng 4th Prince at 9th Prince. Dahil si Zhao Feng ay nagpadala ng 3 lumilipad na hayop na ito ng mas maaga kaysa sa mga agila, sila ay nakakuha ng bahagyang mas mabagsik na Providence. Tapusin na natin ito. Malalim ang boses ng 4th Prince habang humahampas siya ng kanyang espada. Ang 9th Prince ay may parehong dami ng Draconic Providence na tulad niya ngayon, ngunit ang 4th Prince ay mayroon pa ring ganap na kalamangan sa base strength. Isang gininto ang kislap ng liwanag ng espada ang tumama patungo sa 9th Prince tulad ng isang sinaunang gininto ang dragon. Woo! Nang bumaba ang espadang ito, itinapon ng 2 lumilipad na hayop sa di kalayuan ang Dragon Jade sa kanilang mga kuko patungo sa 9th Prince. May orihinal na 3, ngunit ang isa sa kanila ay naaksidente ng mang-alap ng Draconic Providence. Bam! Kumalat ang walang limitasyong kapangyarihan ng kidlat at Draconic Providence. Ang espada ng 9th Prince ay nagpakawala ng walang kapantay na puwersa na nakalusot sa atake ng 4th Prince. Mabuti. Magiging kawili-wili ito. Nag-alab sa mga mata ng 4th Prince ang hangarin sa pakikipaglaban, ngunit siya ay orihinal na mas malakas at mayroon pa ring suporta ng kanyang mga miyembro ng koponan, kaya ang kanyang kabuoang lakas sa pakikipaglaban ay bahagyang mas malakas pa kaysa sa 9th Prince. Woo! Gayunpaman, nang matapos magsalita ang 4th Prince, ang sigaw ng isa pang ibon ay umalingaw-ngaw sa kalangitan at nagpang-inig sa kanyang puso. King of Gods, Kabanata 995. Grand Seal. Hindi lamang ang puso ng 4th Prince ang nayanig. Nanginginig din ang puso ng bawat miyembro sa likod niya. Shua. Ang isang normal na mukhang itim na kulay na agila na nagniningning ng isang sinaunang at mabigat na aura ay naghagis ng isang piraso ng Dragon Jade, at itong Dragon Jade ay kumikinang sa liwanag na parang ito ay isang purong puting kristal. Ang matandang agila na ito ay isang hayop na inalipin ni Zhao Feng sa Ancient Dream Realm. Dahil ito ay nagmula sa lugar na iyon, ito ay may malaking kalamangan sa dimensyong ito at maaaring pumasok sa mas mapanganib na mga lugar upang magtipon ng Draconic Providence. Sa makatuwid, ang piraso ng Dragon Jade na ito ay naglalaman ng pinaka-Draconic Providence sa ngayon. Boom! Ang Draconic na liwanag sa likod ng 9th Prince ay umungal at muling tumaas. Isang gintong kidlat na dragon ang dahan-daang bumangon sa likuran niya, at ang kapangyarihan nito ay mas malakas kaysa dati. Ang koponan ng 9th Prince ay mas nasasabik kaysa dati. Ang kanilang dugo ay kumulo matapos makaranas ng malaking pagtaas pagkatapos ng isang malaking pagkahulog, at sila ay nagkaroon din ng pagnanais na sumali sa labanan. 8 yarda. Bulalas ng isang miyembro sa likod ng 4th Prince. Paano ito posible? Mababa ang tono ni Zhugyun habang nagtatanong. Ito ang 15 piraso ng Dragon Jade. Nakita nila si Zhao Feng na kumuha ng hindi bababa sa 10 piraso ng Dragon Jade mula sa 3 prinsipe, at si Shen Jizi, na dalubhasa sa arrays, ay maaaring binago ang mga ito para pigilan ang kanilang teleportation array na hindi ma-activate. Gayunpaman, kahit na mayroon silang napakaraming Dragon Jades, wala itong kabuluhan. Ang Dragon Jade na inihatid ng matandang itim na agila na ito ay naglalaman ng malaking halaga ng Draconic Providence. Kahit na ginawa ni Zhao Feng ang halimaw na ito na magtipon ng Draconic Providence sa simula pa lang, hindi ito makakaipon ng marami. Napakaraming mga hinala at tanong. 8 yarda ng Draconic Light. Iyan ay 0.6 yarda pa kaysa sa 4th Prince. Bulong ng Sacred Lord 10,000 Lightning. Gayunpaman, kahit na ang 9th Prince ay may 0. 6 na yarda na mas Draconic na ilaw kaysa sa 4th Prince, ang 9th Prince ay wala pa ring kalamangan. Ang pagkakaiba ng baseline sa pagitan ng dalawang prinsipe ay napakalaki, at ang pagkakaiba sa pagitan ng kanilang mga koponan ay mas malaki pa. Tapusin mo na ito kaagad. Boses ni Zhugyun ang tumunog sa isipan ng lahat sa pangkat ng 4th Prince.
Nagbago ang lahat dahil kay Zhao Fang. Mula sa pag-atake sa mga lungsod hanggang sa gumagalaw na Maze Palace hanggang sa pakikipaglaban para sa Grand Seal, maaaring baguhin ni Zhao Fang ang tubig ng mag-isa. Tiningnan ni Zhou Yun ang kalmadong ekspresyon ni Zhao Fang at biglang nawalan ng kumpiyansa. Ang Grand Seal ay magiging akin. Itinaas ng Fourth Prince ang kanyang gintong espada at tinipon ang lahat ng kanyang Draconic Providence. Kasabay nito, maraming imahe at liwanag ang pumuno sa langit at lupa sa paligid niya. Ito ang mga pansuportang kakayahan at depensa na ibinigay sa kanya ng mga miyembro ng kanyang koponan. Ang Fourth Prince ay sumulong, at ang Draconic Providence sa paligid niya ay sumayaw sa tabi niya. Tumalon din sa ere ang Ninth Prince. Sa sandaling ito, siya ay nagkaroon ng higit na Draconic Providence kaysa sa Fourth Prince at hindi siya natakot sa kanya. Ding! Boom! Nagsagupaan ang dalawang espada. Ang kidlat at gininto ang liwanag ay kumikinang sa langit at lupa. Brother, sinorpresa mo ako. Ang Fourth Prince ay may pangit na ekspresyon. Ngayong seryoso na siyang nakikipaglaban sa Ninth Prince, napagtanto niya na ang paggamit ng Draconic Providence ng Ninth Prince ay umabot sa isang napakatumpak na antas. Higit pa rito, napakalalim din ang estilo ng Opens Iba ng Ninth Prince. Bakit ganito? Bulalas ng mga eksperto sa likod ng Fourth Prince. Ang Ninth Prince ay mayroon lamang 0.6 yarda na mas draconic na liwanag kaysa sa Fourth Prince, ngunit sila ay magkaparehas na ngayon sa isa't isa. Kailangang malaman ng isa na ang Fourth Prince ay isang Sacred Lord na samantalang ang Ninth Prince ay halos isang quasi-Sacred Lord. Brother Fourth Prince, ikaw ang target na malalampasan ko. Kumikislap ang mga mata ng Ninth Prince habang kumukulo ang dugo sa kanyang puso. Ang kakayahang tumulong na ibinigay sa kanya ni Zhao Fang ay nagbigay daan sa Ninth Prince na kontrolin ang lahat ng tumpak. Ito ang dahilan kung bakit mas mahusay niyang makontrol ang Draconic Providence, na isara ang agwat sa cultivation sa pagitan ng Fourth Prince at ng kanyang sarili. Higit pa rito, mahuhulaan pa ng Ninth Prince kung anong uri ng pamamaraan ang gagamitin ng Fourth Prince sa pamamagitan ng pag-inspeksyon sa kanyang mga aksyon at kung paano niya ginalaw ang kanyang True Yuan. Mukhang tumaas sa isang iglap ang battle power ng Ninth Prince. Nagulat si Old Ying. Kilalang kilala niya ang Ninth Prince, at masasabi niyang kakaiba ang pamamaraan ng Ninth Prince at kayang kontrahin ang Fourth Prince sa isang tiyak na antas. Zhao Fang, ang galing mo talaga. Pinuri ni Shi Yulei si Zhao Fang. Ang tubig ay ganap na umikot. Ang Ninth Prince ay mayroon na ngayong hindi bababa sa 50% pagkakataon na maging Crown Prince. Nagsimulang kumalat ang kaguluhan sa buong Great Gunlord Dynasty. Hindi mabilang na mga eksperto at puwersa ang hindi makapaniwala sa nakikita ng kanilang mga mata. Ang Ninth Prince, na nasa ikapitong ranggo bago magsimula ang paglilitis, ay kasalukuyang kapantay ng Fourth Prince matapos makipagpalitan ng suntok sa kanya. Kung paano tinipon ni Zhao Fang ang lahat ng Draconic Providence na iyon ang pangunahing tanong ng maraming eksperto. Upang magsimula, ito ay isang malaking problema para lamang makalap ng napakaraming piraso ng Dragon Jade. Higit pa rito, ang pagsira sa mga arrays sa loob ng Dragon Jades ay isang malaking problema din. Ang mga normal na master ng array ay kailangang gumugol ng maraming oras upang sirain ang array nang hindi nasisira ang Dragon Jade. Gayunpaman, perpektong nalutas ni Zhao Fang ang lahat ng mga problemang ito. Fourth Prince. Dalawang Sacred Lord ang biglang tumayo sa likod ng Fourth Prince. Maging sila ay hindi kayang tanggapin ang katotohanan sa kanilang harapan. Sila ang pinakamalakas na koponan, kailangang manalo ang Fourth Prince. Boom! Ang Sacred Lord 10,000 Lightning at isa pang Sacred Lord ay gumamit ng mga secret technique para maglipat ng malaking halaga ng Mystic Light Sacred Power. Ang kapangyarihan na inilipat ng Sacred Lord 10,000 Lightning ay mas condensed at bahagyang malakristal. Ito ay isang pamamaraan na mayroon lamang Sky Suspension Palace. Kasalukuyang malapit ang battle power ng Fourth Prince at Ninth Prince sa huling yugto ng Mystic Light Realm. Bukod sa paggamit ng ilang mga pansuportang kakayahan at mga lihim na diskarte, ang mga normal na eksperto ay hindi masyadong makakatulong sa puntong ito. Gayunpaman, iba ito para sa Mystic Light Realm Sacred Lords, nakapagpadala sila ng malaking halaga ng pinong Mystic Light Sacred Power. Naramdaman ng Fourth Prince ang patuloy na pagdaloy ng sacred power sa kanyang katawan. Ang problema ay ang kapangyarihang ito ay hindi malinis, ngunit ito ay sapat na.
Ding! Boom! Ang Fourth Prince ay naglabas ng pinakamataas na puwersa at Mystic Light Sacred Power sa bawat paggalaw. Bam! Hinarang muli ng Ninth Prince ang pag-atake ng Fourth Prince. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay, at ang defensive secret technique na ginamit ni Shi Yulei ay agad na nasira. Mystic Light Sacred Power. Bulong ng Ninth Prince. Sa kabila ng kanyang power boost, ginagamit pa rin niya ang True Yuan. Ito ang pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan ng Fourth Prince at ng kanyang sarili, kung hindi, madali niyang matatalo ang Fourth Prince gamit ang kanyang Draconic Light na 0.6 yarda ang taas. Zhou Feng, paano ang Yaobird na iyon sa simula pa lang? Curious na tanong ni Zhou Suer. Naalala niya na maaaring lumipad si Zhou Feng sa sandaling makapasok sila sa Imperial Tomb pagkatapos tumawag ng sinaunang ibong Yao. Pagkatapos ay ipinadala ito ni Zhou Feng upang mangalap ng Draconic Providence pagkatapos makakuha ng Dragon Jade. Ano? May halimaw pa ba? Ang mga mata ng Old Ying ay puno ng kagalakan. Kung mayroon pang isang piraso ng Dragon Jade, ganap nitong isasara ang pagkakaiba sa cultivation sa pagitan ng Fourth Prince at Ninth Prince. Hindi maganda. Fourth Prince, mabilis na tapusin ito. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ng Sacred Lord 10,000 Lightning. Si Zhou Suer, Old Ying, at kasamahan ay hindi nagsasalita sa spiritual sense, kaya maririnig ito ng malinaw ng kabilang panig. Siya at ang isa pang Sacred Lord ay agad na dinagdagan ang halaga ng Sacred Power sa Fourth Prince. Seryoso ang ekspresyon ng Fourth Prince. Halatang narinig niya rin. Magpatalo ka na lang. Isang pagsabog ang umalangaw-ngaw sa paligid ng Fourth Prince habang ang lahat ng kanyang Draconic Light ay pumasok sa gintong espada. Naglagay siya ng mas maraming Mystic Light Sacred Power sa Inheritance Sacred Weapon hanggat maaari. Ding! Weng! Weng! Ang gininto ang espada na may mga inukit na dragon ay tila hindi nakayanan ang kapangyarihan at nagsimulang kumalanseng. Golden Dragon Sacred Slash. Itinulak ng Fourth Prince ang kanyang espada gamit ang dalawang kamay. Weng! Boom! Isang walang katulad na ginto at puting liwanag at isang makapangyarihang sword intent ang dumaan at winasak ang lahat ng nasa daan nito. Maging ang hangin ay nagsimulang umikot. Ninth Prince. Hindi maganda. Agad na bulalas ng Old Ying. Ang lakas ng pag-atake ng Fourth Prince ay nalampasan ang pag-atake ng isang normal na late stage na Mystic Light Realm. Siya ay pinagsama ang Mystic Light Sacred Power ng tatlong Sacred Lords. Nanginginig ang boses ni Shi Yulei. Ang mga Sacred Lords sa likod ng Fourth Prince ay gumagamit ng espesyal na paraan para ipadala ang kanilang Mystic Light Sacred Power, kaya nagkaroon siya ng tatlong halaga ng kapangyarihan ng mga Sacred Lords kasama na ang kanya. Ito ay darating. Ang mga mata ni Zhou Feng ay kumislap habang siya ay mahinang mamulong. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang lahat ay ganap na naaakit sa buong pag-atake ng Fourth Prince. Ang kapangyarihan mula sa pag-ataking ito ay sumasakop sa lahat. Tanging ang Ninth Prince lamang ang nakakaramdam ng isang malakas na surge ng Draconic Providence na biglang lumapit sa kanya. Halika! Bago pa man makarating ang piraso ng Dragon Jade sa Ninth Prince, pilit niyang ipinakalat ang isang lihim na pamamaraan ng Imperial at hinigop ang Draconic Providence sa loob nito. Weng! Boom! Boom! Ang nakamamanghang Golden Dragon Sacred Slash ay dumaong sa Ninth Prince nang tumunog ang dagandong ng isang dragon. Ang draconic na liwanag sa likod ng Ninth Prince ay nagsimulang tumaas muli. 8 at 1 yarda. 8 at 2 yarda. 8 at 3 yarda. 8 at 5 yarda. Boom! Pinalibutan ng Draconic Providence ang Ninth Prince, at ang kanyang sinaunang berdeng espada ng kidlat ay hamampas pasulong na may walang katulad na kapangyarihan. Pang! Boom! Ang walang katulad na pag-atake na nasa harapan niya ay nabasag, at isang walang limitasyong pag-atake ng Draconic Force ang kumalat mula sa Ninth Prince. Boom! Ang Fourth Prince, na nagpakawala lamang ng kanyang buong kapangyarihan at inakala na siya ang nanalo, ay agad na itinapon pabalik ng ilang yarda sa lupa. Sa sandaling ito, ang kapangyarihan ng Ninth Prince ay lubos na nahihigitin siya. Nakaramdam siya ng kaguluhan sa pagsisikap na lumaban-laban sa panggigipit nitong layunin. Boom! Ang Ninth Prince ay naglaslas gamit ang kanyang espada at binasag ang Pseudo Crown Prince Seal sa likod ng Fourth Prince. Weng! Sa kabilang banda, ang kanyang Pseudo Crown Prince Seal ay agad na naglabas ng walang limitasyong gintong liwanag.
Hindi mabilang na mga gininto ang linya at dragon ang nakapalibot sa maliit na gintong selyo, at isang misteryoso at sagradong kapangyarihan ang nagsimulang gumawa sa loob ng selyo. Grand Seal. Nabuo. Puting liwanag ang kumikinang sa mga mata ng matanda. Kasabay nito, isang higanteng puting hanay ang kumalat sa mga yugto ng bato at sa larangan ng digmaan sa himpapawid. Weng. Sa susunod na sandali, ang dalawang prinsipe at ang kanilang mga miyembro ng koponan ay bumalik sa Great Gun Imperial Palace. Opisyal nang natapos ang paglilitis sa Crown Prince. Ang Great Gun Imperial Palace ay tumahimik sandali bago pumutok sa ingay na ikinagulat ng langit at lupa. Nanalo ang Ninth Prince. Hindi ko man lang nakita kung paano umikot ang tubig sa dulo. Anong nangyari? Nakita ko lang ang draconic light ng Ninth Prince na mabilis na tumaas sa dulo. Dahil medyo malabo ang mga imahe mula sa liwanag ng walang katulad na pag-atake ng Fourth Prince, halos walang nakakita kung paano nanalo ang Ninth Prince. Gulat na gulat pa rin ang ibang mga prinsipe sa malaking bulwagan. Natalo ng Ninth Prince si Brother Fourth Prince. Hindi makapaniwala ang Seventh Prince. Paano ito posible? Nanalo ang Ninth Prince. Kalokohan, ang Zhao Feng na iyon. Nanginig ang katawan ng 13th Prince at naging masama ang ekspresyon nito. 9th Prince, Zhao Feng. Magandang trabaho. Agad na tumayo si Duke Nanfeng at umungal habang nagsimula siyang pumalakpak. Nagulat, nagalit, o nalungkot ang ilang puwersa ng Lord Dynasty at nasa ulap. Maraming mga dalubhasa at mga prinsipe ang bumantong hininga ng hindi sinasadya. Walang nagbigay pansin sa isang nakatagong pagdagsa ng masamang hangarin na pagpatay sa isang sulok. Hihihi, hindi ko akalain na ito ang Ninth Prince. King of Gods, Kabanata 976. Assassination sa Imperial Palace. Ang Fourth Prince, ang Ninth Prince at ang kanilang mga miyembro ng koponan ay lumitaw sa stone tablet. Sa sandaling lumitaw ang Seal of the Crown Prince, isang surge ng draconic providence ang dumaan sa dimensyon, at ang liwanag mula sa mga yugto ng bato ay nagsimulang maglaho. Nawala rin ang puting ilaw sa malapit. Whoosh! Ang batong tableta ay naging isang bahid ng liwanag at bumalik sa malaking bulwagan ng Imperial Palace. Ang paglilitis sa Crown Prince ay natapos na. Ang Ninth Prince ang magiging Crown Prince sa ngayon. Isang boses ang umalangaw mula sa kaibuturan ng malaking bulwagan. Hindi ko akalain na ang mananalo ay ang aking ika-9 na anak, si Zihang. Maging ang Sacred Emperor ay nagulat. Personal niyang tinulungan ang 13th Prince, ngunit natalo pa rin siya ng 9th Prince. Ang 4th Prince, na siyang pinakamalakas na prinsipe, ay natalo rin ng 9th Prince. Ang Sacred Emperor ay hindi gaanong pamilyar sa kanyang ika-9 na anak. Sa kabilang banda, sumilay ang galit sa mga mata ng Sacred Empress habang nakatingin siya sa 9th Prince at Zhao Feng. Bagamat natapos na ang paglilitis sa Crown Prince, ang Great Gun Imperial Palace ay mas maligaya kaysa dati. Idinaos ng Imperial Palace ang seremonya para sa pagtatalaga ng Crown Prince sa mismong araw na iyon. Ang lahat ng puwersa ay may tiyak na bilang ng mga tao na maaaring makapasok sa Imperial Palace. Ang 9th Prince ay lubhang abala sa panahon ng seremonya. Hindi mabilang na puwersa ang nagpadala sa kanya ng mga regalo at binati siya. Maging ang mga miyembro ng imperial na pamilya na karaniwang malamig sa 9th Prince ay lumapit na may mga ngiti sa kanilang mga mukha. Zihang, alam kong masisindek mo kaming lahat. Isang imperial elder ang lumapit at nagsalita. Binabati kita, Brother 9th Prince. O teka, dapat kitang tawaging Crown Prince ngayon. Pumunta ang 7th Prince at uminom ng isang tasa ng alak. Kahit na ang ibang mga prinsipe ay kailangang magpakita ng kanilang suporta sa 9th Prince ngayon. Sa hinaharap, maaaring ito na ang 9th Prince na naging Sacred Emperor. Sa sandaling iyon, ang buhay ng iba pang mga prinsipe ay nakasalalay sa kanya. Bukod sa 9th Prince mismo, lahat ng puwersa at miyembro ng team na sumuporta sa kanya para maging Crown Prince ay sobrang abala din sa seremonya. Sa sandaling ito, ang ilan sa mga kinatawan mula sa Shi family ay tuwang-tuwa na ang kanilang mga bibig ay hindi man lang maisara ang kanilang mga bibig habang sila ay humarap sa iba pang mga puwersa. Ang Shi family ay nakatakdang bumangon ngayon. Brother Shi, hinangaan ko ang pagganap mo sa paglilitis ng Crown Prince. Isang henyo mula sa isa pang superpower ang bumati kay Shi Yulei. Sa ibang lugar, ang Grand Duke Lance Palace, kung saan bahagi si Su Qingling,
ay kasama ng mga kinatawan ng iba pang Grand Duke Palaces. Maraming tao ang nagtanong tungkol sa status ng kasal ni Su Qingling. Bagamat si Zhao Fang ay wala ng matagal sa Continent Zone, may masamang reputasyon, at hindi kilala ang maraming puwersa, hindi mabilang na mga eksperto ang dumating upang batiin din siya. Pagkatapos ng lahat, makikita ng sino man na ang tanging dahilan kung bakit maaaring maging Crown Prince ang Ninth Prince ay dahil sa tulong ni Zhao Fang. Higit pa rito, si Zhao Fang ay napakalakas sa kanyang sarili at may sariling puwersa. Zhao Fang, alam kong malaki ang gagawin mo. Ngumiti si Xin Huang at naglakad palapit. Swerte lang ako. Ngumiti si Zhao Fang. Iniwasan niya ang ilang taong hindi niya kilala at naglakad patungo sa Xin Huang. Brother Zhao, masyado kang mapagpakumbaba. Umiling si Xin Huang. Masasabi ng isang tao na ang Fourth Prince ay ganap na natalo dahil sa 16 na Dragon Jades na mayroon si Zhao Fang. Medyo alam ni Xin Huang ang tungkol sa array, ngunit kahit siya ay hindi kumpiyansa na kaya niyang sirain ang teleportation array sa loob ng mga ito nang hindi sinisira ang Dragon Jade mismo. Higit pa rito, ang ideya ni Zhao Fang sa pag-iipon ng Draconic Providence ay tiyak na ipinatupad sa simula pa lang, kaya makikita ng lahat kung gaano siya ka-farsighted. Nagbibiro si Brother Xin. Hindi tumanggi si Zhao Fang. Sa totoo lang, walang alam si Zhao Fang tungkol sa array, ngunit ang isa sa mga kakayahan ng kanyang Golden Eye ay ang disintegrasyon, na perpektong nakalutas sa problema. Hanggat naiisip niya kung aling bahagi ang teleportation array, magagamit ni Zhao Fang ang kanyang kakayahan sa disintegration upang sirain lamang ang istrukturang iyon ng array, na ginagawang imposibleng gamitin. Maaaring mahirap ang ganoong bagay para sa array grandmasters, ngunit napakasimple para kay Zhao Fang. Zhao Fang, binabati kita. Dahan-daang lumakad ang nakapulang si Tai Litian. Bagamat sinuportahan ng Tai family ang Fourth Prince, na natalo dahil kay Zhao Fang, ang pagpapakita ni Zhao Fang ay naging dahilan ng kanilang pagbibigay ng malaking kahalagahan sa kanya. Ang Tai family ay orihinal na nagpaplano na puwersahang ibalik si Zhao Fang sa Tai family pagkatapos ng paglilitis sa Crown Prince, ngunit si Tai Litian ay darating na ngayon at binabati siya. Zhao Fang, gumawa ka ng isang malaking palabas sa oras na ito. Ngumiti si Duke Nanfeng at bumati din. Siya ay orihinal na nagpaplano lamang na gantihan si Zhao Fang ng isang pabor, at hindi niya inaasahan na ang Ninth Prince ay talagang magiging Crown Prince. Sa halip na bayaran ang kanyang orihinal na pabor, may utang pa siya ngayon. Pagkatapos harapin ang lahat, pumunta si Zhao Fang sa mga miyembro ng Ocean Smoke Pavilion. Grand Elder. Masayang sabi ni Bi Qingyu. Ang Ocean Smoke Pavilion ay isang 3-star power, at ngayong nanalo na ang Ninth Prince, ang Ocean Smoke Pavilion ang magiging pinuno ng rehiyon ng karagatan. Sa proteksyon ng Draconic Providence ng Lord Dynasty, naniniwala si Bi Qingyu na mabilis niyang mapalawak ang Ocean Smoke Pavilion sa antas na gusto ni Zhao Fang. Maaari kayong bumalik pagkatapos ng seremonya. May ilang problema pa rin sa Continent Zone na kailangang asikasuhin ni Zhao Fang, kaya hindi pa siya makakaalis. Bagamat bahagyang nadismaya si Bi Qingyu, agad siyang nagpakita ng mapayapang ngiti. Nagtanong si Zhao Fang tungkol sa sitwasyon tungkol sa Ocean Smoke Pavilion at kung paano darating ang Assassination Organization. Kasabay nito, ibinigay niya ang isang malaking halaga ng mga mapagkukunan kay Bi Qingyu. Kakasimula pa lang ng Assassination Organization, at ang kayamanan ng Ocean Smoke Pavilion ay hindi maikukumpara sa ilang mas lumang puwersa. Kung nais nilang mabilis na palawakin, kakailanganin nila ng malaking halaga ng mga mapagkukunan. Ito ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit hindi pinili ni Zhao Fang na palakasin ang kanyang bloodline sa Heaven's Legacy City. Gayun din, kapag bumalik ka, ipadala sa akin ang lahat ng impormasyon tungkol sa may-ari ng Eye of Samsara. Biglang sabi ni Zhao Fang. Sa ibang sulok ng palasyo. Chener, huwag kang panghinaan ng loob. Ikaw ay bata pa. Sa mga tuntunin ng karanasan, halatang mas marami ka kaysa sa mga brother mo. Isang makapangyarihang lalaki ang umaliw sa 13th Prince. Sobrang ayaw ko lang. Bakit ang 9th Prince ang naging Crown Prince? Sabi ng 13th Prince sa malambing na boses. Hihihi, baka siya na ang Crown Prince ngayon, pero sino ang nakakaalam kung makakaupo siya doon? Ang makapangyarihang lalaki ay nagpakita ng isang masamang ngiti at nag-message. Nag-iba ang ekspresyon ng 13th Prince habang nakatingin sa kanyang tiyuhin. Ang upuan ng Crown Prince ay hindi ganoon kadaling umupo.
Matalim ang tingin ng makapangyarihang lalaki. Ganito talaga ang kaso. Ilang taon pa ang natitira hanggang sa magretiro ang Sacred Emperor. Ang panahong ito ay isang pagsubok para sa Crown Prince. Kung ang Crown Prince ay gumawa ng anumang malalaking pagkakamali, malinaw na magkakaroon ng mga epekto. Ama. Sa kabilang panig, dumating ang Ninth Prince sa harapan ng Sacred Emperor. Zihang, napakaganda ng pagganap mo. Ngumiti ang kasalukuyang Sacred Emperor at sinabi. Nagtawanan din at sumang-ayon ang lahat ng imperial na tiyuhin sa malapit. Ang seremonya ay tumagal hanggang sa gabi ng ikalawang araw. Sa sandaling ito, sa wakas ay nakabalik at nakapagpahinga ang Ninth Prince. Your Highness Crown Prince, kailangan ko pa ring manatili sa iyong lugar ng ilang araw. Ngumiti si Zhao Feng at sinabi. Brother Zhao, saan ka pupunta mamaya? Tanong ng Ninth Prince. Hindi niya inisip si Zhao Feng na manatili sa kanyang lugar, ngunit masasabi niyang may mahahalagang bagay si Zhao Feng na dapat asikasuhin. May mga bagay na kailangan kong gawin. Hindi nagbigay ng malinaw na tugon si Zhao Feng. Hindi niya magagawang patayin ang 13th Prince anumang oras sa lalong madaling panahon, at hindi rin niya makikita si Zhao Yufei. Kailangan din niyang malaman ang impormasyon tungkol sa may-ari ng Eye of Samsara. Maaari niyang tanungin si Old Ying tungkol dito. Kahit na umalis si Old Ying sa Imperial Skynet, dapat pa rin niyang magamit ang ilan sa kanyang mga koneksyon doon. Naiintindihan. Gagantimpalaan kayo ni Tatay bukas, kaya kailangang nandoon si Brother Zhao. Alam ng Ninth Prince na minsang tinanggihan ni Zhao Feng ang alok ni Marquis mula kay Duke Nanfeng, ngunit sa pagkakataong ito, ang Sacred Emperor mismo ang magiging reward ng mga tao. Kasabay nito, ang Ninth Prince ay naglabas ng isang gintong token. Gamit ang token na ito, pinayagan si Zhao Feng na pumasok at umalis sa Imperial Palace kung kailan niya gusto. Salamat. Kinuha ni Zhao Feng ang token. Kung tutuusin, hindi lahat ay maaaring pumasok at umalis sa Imperial Palace ayon sa gusto nila. Your Highness Crown Prince. Si Butler Chi, na nasa harap ng bulwagan ng Ninth Prince, ay agad na lumapit sa kanila upang batiin. Sumulyap si Zhao Feng kay Butler Chi, at ang kanyang kaliwang mata ay biglang kumaibot. Isang malamig na kislap ang biglang lumitaw sa mga kamay ni Butler Chi. Whoosh! Isang kalahating transparent na itim na dagger ang tumusok sa dibdib ng Ninth Prince. Butler Chi, ikaw. Nagulat ang Ninth Prince, ngunit walang oras para ipagtanggol niya ang kanyang sarili. Ang pananambang ni Butler Chi ay kasing bilis ng kidlat, at nagbigay siya ng mahinang masamang kaguluhan ng Mystic Light Sacred Power. Ang Ninth Prince ay mamamatay kahit na ipagtanggol niya ang kanyang sarili sa oras. Isang masama at nakakatakot na ngiti ang ipinakita ni Butler Chi, na parang nagtagumpay na ang kanyang pagtatangkang pagpatay. Gayunpaman, sa susunod na sandali, si Zhao Feng at ang Ninth Prince ay nawala sa gitna ng isang kidlat ng pilak. Ito ay, nagpakita si Butler Chi ng nabigla na ekspresyon habang hindi nakuha ang kanyang pag-atake. Ang kakayahang lumipat sa kalawakan. Malungkot ang tono ni Butler Chi. Ho! Naging madilim na sinag ng liwanag, sumanib sa dilim, at mabilis na umatras. Weng! Si Zhao Feng at ang Ninth Prince ay biglang lumitaw sa silid kung saan si Zhao Feng ay nag-iisa bago ang paglilitis. Zhao Feng, iyon ba ang kakayahan ng Misty Spatial World? Tumibok ang puso ng Ninth Prince, at huminga siya ng malalim habang nakatingin kay Zhao Feng. Sa kabutihang palad, ang substandard god item ni Zhao Feng ay nagligtas sa kanyang buhay sa kritikal na sandali. Marahil ito ay isang special marking na iniwan ni Zhao Feng noong siya ay nasa pag-iisa. Pero bakit siya gustong patayin ni Butler Chi? O sa halip, hindi iyon si Butler Chi. Ninth Prince, manatili ka rito. Titingnan ko. Sabi ni Zhao Feng bago lumipad palabas. May naramdaman siya bago kumilos si Butler Chi. Ang totoong Butler Chi ay malamang napatay na. Labis na nagulat si Zhao Feng. Sino ang maglalakas loob na pumasok sa Imperial Palace at pumatay sa taong naging Crown Prince? Unang inisip ni Zhao Feng ang 13th Prince. Ang 13th Prince ay nagmamadaling subukan ang isang bagay na tulad nito. Higit pa rito, ang taong ito ay napakalakas. Mabilis na lumipad si Zhao Feng sa Imperial Palace. Noong nag-teleport siya kanina, nag-iwan siya ng marka ng God Eye sa Butler Chi. Gayunpaman, bahagyang nakaramdam si Zhao Feng ng direksyon ngayon.
Nangangahulugan ito na natuklasan na ito ng assassin at gumagamit ng isang pamamaraan upang sugpuin ang God Eye Mark ni Zhao Feng. Hindi ko inaasahan na may ganoon siyang kakayahan. Malungkot at puno ng puot ang ekspresyon ng Peking Butler Chi habang mabilis siyang lumipat sa Imperial Palace. Hindi siya naramdaman ng mga gwardya. Ho! Hinabol ni Zhao Feng ang God Eye Mark. Sino ta? Walang sino man ang pinapayagang lumipad sa loob ng Imperial Palace. Umungol ang pinuno ng grupo ng mga gwardya. May isang assassin. Inilibot ni Zhao Feng ang kanyang God Eye at naglabas ng surge ng Eye Bloodline Power, na lumikha ng andulasyon mula sa loob ng kaluluwa ni Butler Chi. Naramdaman ng lahat ng gwardya na may sira. Higit pa rito, kilala nilang lahat si Zhao Feng. Assassin. Saan? Naalarma ang lahat ng mga gwardya sa loob ng Imperial Palace. Gago, ang brat na ito. Nagsimulang umikot ang mukha ng Peking Butler Chi. Bahagyang nakikita ng isa ang isang mukha na may itim na kaliskis sa buong paligid. Hindi na ako makakatakas. Ang Peking Butler Chi ay nagpahayag ng kawalang pag-asa nang bigla siyang huminto. Sabay tayong mamatay, brat na masyadong nakikialam sa negosyo ng ibang tao. Malalim at puno ng puot ang boses ng Peking Butler Chi habang pabalik siya kay Zhao Feng. Ho! Whoosh! Mabilis na kumilos ang Peking Butler Chi at dumating sa harap ni Zhao Feng sa isang iglap. Isang transparent na itim na dagger na nagawang ganap na baliwalain ang paglaban ng espasyo na nakasaksak kay Zhao Feng.